Umuwi na ako. Nandito ka pala. Kasunduan ng mga matatanda. Walang pagmamahalan, estranghero lang sa iisang bubong. Partner lang sa negosyo basta hindi makagambala. Sapat na. Umayag kaya siya. 3 buwan ng kasal hanggang ngayon. 2 beses pa lang kaming sabay kumain, unang pagkikita. At pagpunta sa lumang bahay pagkatapos ng kasal, wala kahit isang beses sa bahay. Pero kung ayaw mong maging katatawanan ng lahat, at makaligtas sa malungkot na wakas, kailangan mong makipag-ayos kay Fenyan. At magkaroon ng magandang relasyon. Hindi ako dapat matakot. Kung payag siyang sabay kumain, may pag-asa pa ang relasyon namin. Yes, pupunta ako kay Tita Zhang, sasabihin ko pag ready na. Tatawagin kita ha. Ang saya-saya niya dahil lang sa sabay kumain. Ano ba ang balak niya? Ang galing-galing ko ngayon. Usap tayo. Bakit iba na siya ngayon kaysa dati? Lanan. Ang ikli ng sagot mo, isang disid lang. Wala man lang emoji. Pasensya na, walang kwenta ang tanong ko. Parang wala ka namang masasagot kundi disid. Ganito na lang, ako ang magtatanong tapos piliin mo lang ang gusto mong sagutin. Tapos isulat mo, okay? Ang ganda ng sulat mo. Nag-aral din ako ng penmanship noong bata ko. Pero isang buwan lang, tumigil na ako. Dapat pinagpatuloy ko. Nag-practice ka ba ng pagsulat dati? Ilang panahon? Kaya pala, talagang mga nag-practice lang ang makakagawa ng ganitong klase ng sulat. Tama ang sinabi ng teacher ko noong elementarya. Tanong ko lang, ilang araw? Ang ginugugol mo sa Beijing. Hindi kita sinusubaybayan ha. Nagtataka lang ako. Ang gwapo niya, ang ganda pa ng mga kamay. Kung hindi lang siya pipi, gaano kaya siya kagaling? Hindi ako alis sa mga susunod na araw. Last question. Madaldal ako noong high school ako. Laging kinakausap ang katabi, napapagalitan ng teacher. Pero kapag hindi ako nakakapagsalita, masama ang pakiramdam ko. Tanong ko lang kung masyado akong madaldal, mainis. Ka ba sa akin? Okay lang. Malaking improvement sa relasyon namin. Bukas umaga, lalapit pa ako. Ang kapalaran ko, si Sang Lu. Hindi dapat kontrolado ng nobela. Magandang umaga. Nako, na-late na naman ako. Gusto mo bang kumain ng samgyupsal mamaya? May nakita akong magandang review. Gusto mo pa akong lokohin, sirain ang relasyon namin ni Feng Yan. Wala akong oras, may ibang lakad. Lulu, ang lungkot ng pakiramdam ko ngayon. Gusto kong makipag-usap sa iba. Pwede bang i-cancel mo ang date mo para samahan mo ako? Ginagamit mo na naman ang awa ko. Umalis ka, lumayas ka sa mundo ko. Tungkol sa samyupsal. Ay, nakakagutom tingnan ang samyupsal. Hello. Mga kasama, ang bagong lupang nakuha natin. Ano ang plano ngayon? 2 ang binigay ng planning department.
Ano sa tingin mo sa samyupsal? Mga kasama, itong bagong lupang nakuha natin. 2 ang binigay ng planning department, isa para sa mga gusali. Isa para sa grupo. Sabi nila, ang 2 ito ay makakapag-maksimize ng kita. Anong oras ka uwi? Sabay tayong mag-dinner, treat ko. Ano sa tingin mo sa samyupsal? May magandang lugar. Medyo madaldal na ata ako. Baka mainis siya sa akin. Pero kahapon, sabi niya okay lang. May overtime ngayon. Okay lang, si Iceman yan eh. Kung maging mabait pa yan, milagro na. Huwag masyadong madaldal, baka matakot siya sa init ko. Okay, tapos na ang usapan. Ang galing ko talagang mag-isip para sa iba. Samyupsal, samyupsal. Ako na lang mag-isa mamaya. Pwede pang mag-mall pagkatapos. Hindi man lang siya sumagot. Salamat. Kakain na ako. Zhanglu, bakit ikaw lang ang kumakain ng samgyupsal dito? Ito ay Ang swerte naman. Sabay tayong kumain. Mahirap kausapin ang pinsan ko. Mas mabuting tapusin na lang agad ang pagkain at umalis. Zhanglu, bakit yung maliit mong bag pa rin ang dala mo? Nung college PA yan hindi mo pa pinalitan. Hindi ka pa nakakapag-abroad, di ba? May pagkakataon ka ngayon. Dapat kang maglibang-libang, marami kang matututunan. Bakit hindi pa tayo close? ang sarap ng karni, ang sariwa. Honey, kain ka. Ay, hindi ko kayang ubusin lahat ito. Bigyan mo ako ng maliit na bowl, konti lang. Sino bang walang boyfriend na naghahanda ng maliit na bowl? Walang nagmamahal sa'yo. Zhanglu, matanda ka na, huwag puro kain. Walang lalaking gusto sa'yo. Wow. Ay, huwag mo nang isipin ang ganyang lalaki. Bukas, ipapakilala kita sa asawa ko. May kita siyang 100 kay panandang pandagdag kada taon. Sakto lang kasama ka. Feng yan. Hindi ba't nag-o-overtime ka? Bakit ka nandito? Dumadaan lang. Kumain ka na ba? Kung hindi, sabay tayo kumain. Zhanglu, hindi ba't ito ang boyfriend mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Baka naman pipi ito? Hoy Zhanglu, bakit pipi ang pinili mo? Kaya pala hindi mo dinala sa bahay. Bakit ka ganyan mag-isip? May kapansanan pa ang pinili mo. Ano naman kung hindi siya nagsasalita? Gwapo siya. Sa mukha niya pa lang, 3 plato ng kanin ang kayang kong kainin araw-araw. Gising ako nang nakangiti, hindi katulad mo. Ano ba ang nakuha mo? Baby bowl lang ang para sa'yo. Isang subo lang suka ka na. Ano ang sinasabi mo? Paano ka nagsasalita? Huwag kang magalit, baka lumipad ang buhok mo sa ulo. Sa sobrang galit. Babi, tingnan mo siya. Huwag kang magalit, Bobby. Isusuot ko para sa'yo. Huwag kang magalit. Zhanglu, ikaf. Iai ng restaurant na ito ang boyfriend ko. Palisin ko kayo ngayon din. Manager. Mahal na VIP, ano po ang may tutulong ka o? Palisin nyo sila. Nagbayad ako ah. Titingnan ka o po. Paumanhin po sir, hindi na kayo. Aming EIE customer. Dahil naabala ninyo ang ibang customer, pakialis na lang po.
Ano? Bakit nyo kinansela ang EIE niya? Dahil sa aming pananaw, ang ginoong ito ay hindi karapat-dapat maging EIE. Kung hindi kayo alis, ipapapulis na lang namin kayo. Sige na po. Baby, hintayin Montag ako, baby. Ikaw to, di ba? Grabe ang sarap ng kinain ko. Bakit pa ako magpapakamatay? Sayang naman. Upo na. Oras na. Ang sarap talaga. Ito ay Wagyu short ribs, dapat medium heat lang ang pag-grill. Para malok ang juices, tapos low heat na lang. Hintayin mong mag-brown ang ibabaw. Kapag naging magandang caramel color na, pwede nang kainin. Tandaan, malambot at masarap, sobrang satisfying. Tikman mo. Oh. Alam kong magugustuhan mo. Ito rin. Ito ay beef tongi. Pag tinusok ng chopstick, ramdam mo. Yung texture niya, medyo chewy, sobrang elastic. Perfect ang lasa, siguradong magugustuhan mo. Ito rin, ito, masarap din ito. Ikaw muna. Talagang, ang pagkain ng samyupsal, pinakamasayang bagay sa mundo. Para sa kanya, ganun lang ba kadali ang happiness? Busog ka na? Kung busog na, alis na tayo. Tara. Ang CE, nag-drive pa dito para lang makasama ang asawa sa pagkain. Isang bisis lang to. Pwedeng isulat sa kasaysayan. May alam din akong masarap na samyupsal buffet. Next time, dadalhin kita. Gusto mo ng grilled fish? Masarap din yun. Saka chicken pot, saka iron pot stew, saka. Sandali lang. Uminom muna ng malamig para lumuwag. Hindi ba tayo naglakad-lakad kanina para mag-digest? Ang pagkain ang pinakamahalaga, kumain ng marami, tumaba ng konti. Masaya araw-araw, walang problema. Ang pakiramdam na kumakain kasama siya, parang hindi naman nakakainis. Ang sweet. Pagkatapos kumain ng samyupsal, amoy-amoy ka. Ang bango ng orange shampoo na to.
Huwag kang tumingin. Wala kang nakita, di ba? Ang timbang ng babae ay sekreto. Sanglu, busog na, Landina. Hayop ka talaga, pero yung mga labi. Mukhang ang sarap halikan. Best milk tea of the year. Best hot pot of the year. Hala, ang gwapo ng asawa ko, naglalaway ako sa gwapo niya. Madaldal, masyadong masayahin. Parang mainay na ilog. Iba talaga ang mundo namin. Mag-asawa lang sa pangalan. Wala tayong pakialaman, yan ang pinakamagandang distansya. Na-late na naman ako. Teka, alas negatibo 7, 4 na po palang ngayon. Si Feng Yan, alas negatibo 8 pa nag-aalis ng bahay. Baka iniwasan niya ako. Paumanhin sa abala sa newsfeed. Ipakilala ko sa inyo ang mga kaibigan. Sa totoo lang, ito ang tunay kong asawa. Boss Fong. May dokumento dito na kailangan mong lagdaan. Akai Shuchi, muah. Feng Yan nagbigay ng ilang papuri sa aking bilog ng mga kaibigan. Sabi ko na nga ba, imposibleng iiwasan niya ako. Siya pinupuri ang aking bilog ng mga kaibigan. Ito ay senyales ng pagkakaibigan. Kakain ba tayo ngayon? Ngayong ika-8, may promo ang private chef ng Hueyang Cuisine sa baba. Kung mahuhuli tayo, wala nang maupuan. Anong petsa ang sinabi mo? Ika-8, kadalasan sa ganitong promo at diskwento. Mas naalala mo pa kaysa sa akin. Mayo ika-8 ngayon na. Pupunta sa bahay ng mga magulang ang mga kamag-anak. Kasama ang nakakainis na pamilya ng pinsan, biglang nabanggit ng tatay. Na si Feng Yan ang asawa ko. Pagkatapos, dahil sa hiya, napilitang pumayag sa mga. Hindi makatwirang kahilingan ng mga kamag-anak at ako'y kontrolado ng istorya. Bigla kong naisip na ibigay ang kay Feng Yan na. Bilyon-bilyon sa kanila. Sa susunod na lang tayo magkita, may bigla ang lakad ako. Uuwi muna ako. Siya okay, humanap ka na lang ng ibang makakain kasama mo. O, may lakad pa ako, aalis na ako. Kailangan kong pigilan ang trahedyang ito sa simula pa lang. Naku, ang bigla naman ng kasal ni Lulu. Ni hindi pa namin nakikilala ang kanyang nobyo. Bakit hindi natin siya imbitahin para magkita-kita? Dapat kumain tayo. Ay naku, ano ba yan, ngayon na lang. Tatawagan ko na siya. Sandali. Bumalik na si Lulu. Naku Lulu, kumanda ka lalo, kamusta ka na? Mahirap ba ang trabaho sa tea station? Okay lang. Lulu, bumaba na naman ba ang sahod sa tea station? Narinig ko, maraming lugar ngayon ang nagbabawas ng sahod. Tiyak hindi nakaligtas ang tea station ninyo. Hindi bumaba, tumaas pa nga kumpara sa pension mo. Malaki ang itinaas. Naku Sanglu, kanina pa pinag-usapan ng tatay mo. Naku, pati pag-asawa mo ay palihim.
Ni hindi mo man lang ipinakilala ang asawa mo. Katulad mo ang pinsan mo. Noong unang punta ng nobyo niya sa bahay namin. Mga mamahaling dala, yung sigarilyo at alak, libo-libo ang halaga. Anong dala ng asawa mo? Nagbigay ng halos isang maliit na target. Hindi ba, yung nakaparada sa baba ng inyong bahay? White Mercedes. Iyon yung binili ng boyfriend ni Xiao Xiao para sa kanya. Siya, naawa kay Xiao Xiao sa pagpasok at pag-uwi. Kaya binilhan siya ng kotse para sa biyahe. At yung mga bag, damit at sapatos sa bahay. Ang dami, hindi naubos. Congratulations sa inyo. Lahat yan bilang compensation sa emotional damage. Sanglu, inggit ka lang kasi hindi mo kayang bilhin. Hindi, wala akong ganoong appetite. Kahit anong dumi ay kakainin. Ikaf. Yung pipinong araw, asawa mo yon, di ba? Talagang hindi may pagmamalaki, maganda ang buhay pero nag-asawa ng may kapansanan. Sino nagsabing hindi may pagmamalaki si Feng yan? Sasabihin ko sa inyo, si Sanglu ay napangasawa ang may-ari ng Feng Corporation. Ako, napangasawa ang nagbibenta ng ointment para sa rayuma. Ang Feng Corporation, sa loob lamang ng ilang taon, sa pamumuno ni Feng yan. Tingnan ninyo. Hindi ba yan ang asawa ni Lulu? Ito ang asawa ko. Marami akong asawa, ngayon siya ang asawa ko. Kahapon si Kinshe, noong isang araw si Iron Man. Palit ako ng asawa araw-araw para may bago. Lulu, pakinggan mo ang sinasabi mo. Wala kang katuturan. Tignan mo ang edad mo, nananaginip ka pa rin. Kuya, hindi ka na dapat ganito. Tignan mo ang estado ng inyong pamilya. Nag-asawa ka pa ng may kapansanan, kung hindi mo kaya. Pumunta ka sa pabrika ng boyfriend ni Xiao Xiao. Magtrabaho ka bilang guard, may sweldo kang 3 tandang bawas 4K kada buwan. Dumating na. Bakit siya pumunta? Zeno, yon. Ay, SINBA yan. Ayan, tuloy ka, upo ka. Ayan, dumating ka na, huwag kang mahiya. Ang daming dala. Ayan, tuloy, upo ka. Tuloy, ayan, dito ka umupo. Alam ka una, bakit alam ninyong nandito kami? Kaya kayo bumili ng maraming bagay para magpasikat. Nagpaupa pa ng tao para magbuhat. Hala, pamilya tayo. Huwag kayong magpanggap na mayaman. Lulu, yan ba ang sinasabi ng tatay mo? Yung nasa TV. Huwag mong sabihin, mukha nga siya. Papa, anong tingin mo? Ang laki ng Feng Shi Group. Paano magiging pipi ang presidente? Paano niya pamamahalaan ang kumpanya? Tama ka rin. Isix Yaulu, puro kalokohan ang sinasabi. DIBA, ganito na lang idat Montag, wala ka ring disiplina. Dapat ka nang disiplinahin. Naghanap ka lang ng nagbebenta ng gamot sa Rayuma. Kami pa ang nagpakilala sa'yo. Sino ba sa amin ang hindi mas maganda kaysa sa pipi na yan? Lahat ng maganda sa inyo na pupunta. Ang ganda-ganda ng pamilya ninyo, kaya nga pinsan. Hintayin ko na lang na ikasal ang pinsan ko sa malaking palaka. Tapos magkakaroon ka ng maliit na palaka. Ako, bibigyan ko sila ng pampaginhawa sa isip. Zanglu, anong klasen salita yan? Bukas ang loob ko sa inyo, sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ba yung ginagawa mo? Ang sama namin sa'yo, tapos, nag-asawa ka pa ng pipi. Parang may tubig talaga sa utak mo. Tama na. Harap-hapan ang manugang ko. Ganyan ang sinasabi ninyo. Totoo naman ang sinasabi ko. Kayo lang ang magkakasama. Kung ayaw ninyong magkasama, umalis na kayo. Sige, alis. Sige, alis na. Totoo naman ang sinasabi ko. Wala talagang modo, ha? Sige, alis na. Para rin naman sa ikabubuti ninyo to. Ay naku, ano biyayan? Alis na kami. Ano biayan? Dahan-dahan. Sige, alis na. Hindi na kayo alalahanin. Sige, alis na. Ayan, nakakahiya sa'yo.
Okay lang. Laosang, lutuan mo ng mga paborito mong ulam. Oo, Ziege. Xiaolu, asikasuhin Montag sila. Hindi ko sinasadya na sabihing nagbebenta ka ng gamot sa Rayuma. Nakita mo naman ang pinsan ko at ang tiyo ko. Grabe talaga sila. Kung malalaman nilang ikaw ang presidente ng Fengshi, siguradong magkakaproblema ka. Ayokong madamay ka. Yun pala ang iniisip niya. Ako tulungan ko muna si Papa. Bakit ka pumasok? Dapat nasa labas ka kasama ni Feng Yan. Papa, may sasabihin ako sa'yo. Huwag mong sasabihin sa mga kamag-anak natin na napangasawa ko ang isang Feng. Hindi ko maintindihan kung bakit palihim kayong mag-ina. Ang mahal kong anak, kasunduan nung bata pa kayo. Ang lolo mo ang nag-ayos nito. Hindi naman tayo nagmamakaawa. Bakit hindi pwedeng malaman ng iba? Bakit bawal sabihin? Dapat maganda ito, pero kahapon, nanaginip ako sa lola ko. Sabi niya, huwag itong ipagsabi sa iba, baka magdulot ng malas sa pamilya. O kaya ay, Huwag mo nang sabihin. Ang lola mo ay halos isang engkanto. Tama ang sinabi niya, sige hindi ko na sasabihin. tatay, magprito ka pa ng isa, dadalhin ko sa bahay. Ziege. Kamusta? Ang galing ng tatay ko magluto, di ba? Gusto ko talaga ang pritong isda niya. Sa susunod, madalas na tayong kakain dito. Naku, ang ganda ng suot ng anak ko. Zanglu. Nanay, parang si Sanglu yung nasa kotse. Limited edition yung kotse ng magazine. Paano siya nandun? Imposible. Si Zanglu may zira lang na electric bike. Mali ka siguro nang nakita, hindi ako nagkakamali. Baka ayaw niya sa pipi, may bago na namang sugar daddy. Nagpapanggap lang sa harap ko. Paano gamutin ang mutism? Espesyal na kaso ng mutism. Kailangan ng pasensya ng pamilya para tulungan ang pasyente. Tulungan siyang malutas ang problema, huwag nang tumangging magsalita. Swak na swak, expert ako sa pagpapausap. May oras ka ba ngayon, usap tayo. Bawat buwan, dumadating si ECG para gamutin ka. Sa susunod niyang pagdating, samahan kita. Nabasa ko sa mga eksperto online para gamutin ang mutism. Kailangan ng buong suporta ng pamilya. Ako ang pamilya mo, ako na ang bahala. Susuportahan kita ng buong puso. Pamilya. Lagda. Wow, ang ganda ng kamay niya. Nasaan ang gamot? Ano ang hinahanap mo? May nahanap akong mga tips para sa recovery ng mutism. Kung may oras ka, basahin mo. Baka makatulong. Sige, magtrabaho ka muna, aalis na ako. Hindi ko alam kung bakit. Kapag nararamdaman ko ang presensya niya, komportable ako. Salamat. Bihira kang maging aktibo, Iceman. Talagang effective ang efforts mo, Lulu. Close tayo eh.
Ngayon ko lang napansin, ang ganda ng photos mo sa study room. Ang galing mo mag-alaga. Sobra na ang chika ko, inaantok na ako. Good night, may isang private chef ng Hueyang Cuisine malapit. Huhuli ka na, wala ng pwesto. Sige, kumuha tayo ng litreto dito. Una akong kukuha ng litrato mo. Halika. Etelu, tignan mo, ang ganda ng modelo. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Yung Black Warrior na yun, dapat pinanatili mo para sa akin. Bibilhin ko ng buo next month. Bakit mo ibinibenta sa iba? Kumuha ka ulit ng isa para sa akin. Ha? Hoy, ang gitara ko. Nandyan na siya. Ang bida ng nobela, dala ang 3 bahid ng pagiging suwel. 4 na bahid ng katigasan ng ulo at 5 bahid ng kawalan ng pakiramdam. Isang magaan, nagpakita ng malalim na damdamin na nagulat sa lahat. Susunod, ang istorya ng isang mayabang na lalaki na umibig sa kanya. Nasira ang gitara ko. Bayaran mo. Hindi ba tinuruan ka ng mga magulang mo? Kapag may nasira ka sa iba, dapat magsabi ng sorry. Huwag mo nang tingnan, tara na tayo. Oy, Bakit ka tumatakbo? Nakita na kita. parang tinatawag ka ng gwapong yun ah. Wala, mali ang pandinig mo. Ate, may pera ka ba? Pahiram muna, babayaran kita mamaya. Tutulungan ko ba o hindi? Kung tutulong, baka masira ang istorya. Kung hindi tutulong, mas lalong masama ang impresyon. Baka mas mabilis pa akong patayin. Wala akong pera. Walang pera? Nagkasawa ka na ng kuya ko, tapos wala kang pera? Maliit na tao, talagang duwag at kuripot. Nakadeposito lahat ng pera ko sa bangko. At yung binigay ni Feng Yan, hindi dapat galawin. Sige, itong relo ko na lang ang ibibigay ko sa iyo. Tingnan mo kung may pawn shop na pwedeng pagpalitan ng pera. Ang kulit mo, itong sira-sira mong relo. Nahihiya ka bang ilabas ito? Tama yan, huwag gamitin. Mukhang sinubukan mong tumulong. Pero wala ka namang naitulong. Sige. Itong relo na lang ang ipanagkakatiwala mo sa akin. Kapag nakapag-ipon ka na para bayaran ako, kunin mo ulit. Kaya pala siya ang bida, ang bilis mag-isip. Mag, ada sa WeChat. Ganun lang ba kadali? Kahit na medyo nagbago ang istorya. Pero pareho pa rin ang takbo, nagkaroon sila ng koneksyon dahil dito. Baka hindi talaga mababago ang takbo ng istorya. Kung hindi kita pinigilan, hindi mo siya tutulungan? 22 taong gulang ka na. Ano ang ibig mong sabihin? Wait na, sarili mong problema ang asikasuhin mo. Sabi ko na nga ba, hindi ka mapagkakatiwalaan. Noong ikinasal ka sa kuya ko, pira lang BA hindi kuya ka o ang habol montak? Naalala ko noong kasal, ang laki ng bigay sa'yo. Binigay mo ba lahat sa pamilya mo? Ngayon, parang pinapatay ka na sa konting perang ito. Linta ba ang buong pamilya ninyo? Hoy, matagal na kitang tinitiis. Anong sinisigaw mo? Tumulong ako ngayon, hindi ka man lang nagpasalamat. Hinamak mo pa ako rito. Kung ganyan ka ulit, papagalitan kita sa kuya mo. Hindot ka. Subukan mo, Humph. Ay, huwag. Ganon na lang? Alis na ako, manang. Sanglu, ikaw na talaga. Zanglu, bakit mo ako in unfriend sa WeChat? Nakamali ka ba? Tumawag ako, hindi mo sinagot. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Bakit ka nandito? Sanglu, yung investment conference ng estasyon ninyo. Inimbita si Boss Feng. Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Nalimutan ko sa pagiging busy. Nasa isang bubong. Hindi alam ni Sanglu na si Boss Feng. Ay pupunta sa investment conference. Mukhang ang relasyon nila ni Boss Feng ay estranghero pa rin. Magpapakita ako ng galing para malala ako ni Boss Feng. Palam, Zanglu. Magkakilala kayo? Ang bango-bango ni Miss Kwan. Di ba? Hindi. Zenozia. Zia ba yung Boss Feng NG Feng Corporation? Hindi BA, yan si Boss Feng NG Feng Corporation. Nandito na siya, malaking usapan to ngayon. Hindi ko inaasahang maanyayahan siya. Ang ganda ng investment conference ngayong taon. Naanyayahan pa si Boss Feng. Hindi ko inakala si Boss Feng, ay mas guwapo pa kaysa sa magazine. Oo. Zanglu. May problema sa grupo ninyo. Ano? Tara na. Boss Feng, tuloy po. Parang hindi ko talaga siya kilala. Wala bang paraan para maayos to? Problema ba ito sa file o sa device? Sa file ang problema. Kahit yung reserve ng USB ay hindi rin ma-play. Kapag binuksan, file corrupted ang lumalabas. Subukan ko. Kaya Montag ba?
Paano malalaman kung hindi susubukan? Si Boss Feng na palaging mukhang yelo. Halos hindi nagpapakita ng emosyon. Ngayon ay paangmay. Halatang tuwa at kitang-kita ang pag-aalala. At buwan lang ang nakalipas. Noong tinitingnan ni Boss Feng ang kanyang asawa, parang estranghero pa, biglang nagbago na. Ano kayang nangyari at biglang umusbong ang pagmamahalan? Bakit hindi pa nagsisimula? Ang tagal na. Bakit hindi pa rin ayos? Bakit hindi pa nagsisimula? Ano bang nangyayari? Kung hindi kaya, laktawan na lang ang grupo ninyo. Ibang grupo muna ang magpresenta. Ang galing. Boss Feng. Ako ang Conshiking mula sa Investment Promotion Department. Responsible ako para sa lahat ng logistics at trabaho na kaganapan sa recruitment ng mamumuhunan ngayon. Boss Feng, nauha KBA? Ikaf. Report SA Nanfong Division bukas. Huwag lumitaw sa gusali ng grupo sa hinaharap. Ako. Pumunta sa distrito ng Nanfeng. Paano ko na makikita si Boss Feng? Hindi ba yan si Sanglu ng Group E? Sinong kotse ang sinakyan niya? Malamang, kotse ng isang malaking investor. Palaging nagpapanggap na matino at sweet. Yung mga mukhang maselan, sa likod pala. Tara na. Hinihintay mo ba ako para sabay tayong umuwi? Sakto, may ginagawa pa ako kaya hindi pa umuwi. Sakto, ngayon hindi ko dala si Orange Boy. Sobrang swerte ko ba? Lulu, may investor na nakakilala ng galing. Ginawa namin ang proyekto ng aming grupo at pinangalanan ito ng 80 milyong yuan ng eksklusibo. Alam Montag BA kung sino? 80 milyon. Investor, magmamano ako sa kanya bilang pasasalamat. Fengshare Group Feng Yen. Huwag kang magmamano sa loob ng kotse, delikado. Siya okay, bukas na lang natin pag-usapan ng detalyado, bye. Boss Feng, ang galing ng paningin mo. Talagang henyo ka sa negosyo, malayo ang iyong pangitain, matalas ang mata. Ikaw ang pinakakinang nabituin sa mapa ng negosyo. Isang simpleng kilos mo lang kayang baguhin ang takbo ng industriya. Naglalatag ng plano, nagtatagumpay kahit malayo. Ang iba ay nilalaan ang buong buhay nila para sa isang layunin na hindi nila makamit. Pero para sa inyo, isang simpleng hakbang lang ito. Ang kakayahan ninyong mag-analyze ng merkado ay parang panghula. Bawat hakbang ninyo sa pamumuhunan ay parang ginagabayan ng kapalaran. Dikit ako sa'yo para mahawa ako sa swerte mo. Nakita mo ba kahapon si Feng Yan, ang CEO ng Feng Corporation? Ang ganda ng profile niya, ang taas ng ilong. Sabi nila may asawa na raw siya. Siguro tuwing umaga, nagigising na lang ang asawa niya nang nakangiti sa kagandahan niya. Sayang lang, hindi siya marunong magsalita. Mas nakakalibog sana kung may mga ingay siya. Xiao Zhang, okay ka lang? Okay lang ako, tuloy nyo lang usapan nyo. Ano ba tong mga kalokohang nasa isip ko? Pupunta si AG sa susunod na Sabado. Mas gusto ko pa rin sana na makapagsalita si Feng Yan. Ate, nasa baba ako ng opisina mo, may importante akong sasabihin. Ate, Fe. Huwag ka nang sumigaw. mukha ba akong nakakasira ng imahe ng lungsod? Ito na yung sira mong relo, isauli ko na sayo. Kung kapatid ko siya, siguradong bibigyan ko siya ng kumpletong pagkabata. Sa original na kwento, nagmamaneho si Feng Yi ng mabilis sa gabi ng ulan. At naabutan siya ng landslide, natamaan ang hita niya ng mga bato. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang kanyang masiglang ekspresyon. Oo nga pala, pinilit ako ni Kia F na.
Dalhin ito sa'yo. Na, deliver ka una, alis na ako. Fengi, mag-ingat ka sa pagmamaneho ng motor. Kapag umuulan, huwag kang sasakay. Lagi nang sinasabi sa akin ng kuya mo na nag-aalala siya sa kaligtasan mo sa pagmumotor. Alam ng kuya ko na na-overbudget ako sa allowance ko dahil sa pagbili ng kotse. Ikaw ba ang nagsumbong sa kanya? Sige, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang siesta ko. Bye. Salamat, kuya. Salamat, ate. Dahil binigyan ako ng pagkakataon ng tadhana na muling isulat ang aking buhay. Dapat ko na ring muling kilalanin sila sa sarili kong pananaw. Ang mamahaling kotse na sinasakyan ni Sanglu ay pag-ari ng pamilyang Feng. Malamang si Fengi yon. Nagkikita sila sa isang liblib na lugar. Tiyak na kabit ni Fenji si Sanglu. Sanglu, sisirain ko ang reputasyon mo. Naku, xiao, yung sulat na reklamo. Mababasa kaya ng boss ni Sanglu? Naman, nakita ko na na-receive na nila. Sa tingin ko ngayon, kinakausap na siya ng boss niya. Ang mga ganitong organisasyon talagang ayaw sa eskandalo. Nanay, si Sanglu ay talagang natanggal na sa trabaho. Pupunta ako para makita ko mismo ang kanyang pag-alis. Ay, ang mag-asawang Sang, naglalakad lang sa ibaba. Sabihin natin sa kanila na natanggal si Sanglu. Tara. Ang daming files, mas mataas pa sa hairline ko. Boss Feng, ngayon ay pupunta ako sa TE station. Para kumpirmahin ang investment contract, narinig ko ang ilang sismis tungkol kay Mrs. na nakakuha siya ng investment sa hindi tamang paraan. Nakakuha ng investment. Hindi niya inamin sa publiko ang aming relasyon. Ano ang kinakatakutan niya? Boss Feng, simula na ma-promote si Mrs. bilang assistant director. Hindi tumigil ang mga sismis na ito. Mas mabuti kung pupunta na lang ako sa TE station at direktang sasabihin ang relasyon ninyong dalawa. Sunduin kita sa Ni Station, kakain tayo sa bahay ni Lolo. Para malaman ng lahat ang relasyon namin ni Sanglu. Mawawala na lang ang mga chismis. Ang project na ito ay nakadepende sa mayaman. Ay naku, nabubuhay sa lalaki. Walang magandang kahihinatnan, kita mo? Nga, ang babae kung walang kakayahan, talagang hindi ubra. Huwag tularan siya, tama ka diyan. Birthday ko next week, hindi ka makakapunta. Biglaan ang nangyari, hindi kita makakalimutan. Oh, hindi ba ito si Sanglu na nakakuha ng investment sa pamamagitan ng katawan? Bakit natanggal? Lasative ang kinain mo sa almusal, basta na lang nagsasalita. Ikaw ang nakadepende sa mayaman, hindi maganda ang negosyo mo ngayon? Lahat na lang ay kasabwat mo. Nung gabi ng investment conference, nakita ko siyang sumakay sa mamahaling kotse. Natanggal siya, karapat-dapat lang. May asawa na, nakikipagrelasyon pa sa mayaman. Grabe ang ugali, gusto pa ring magtrabaho sa TE station. Magtinda ka na lang ng pain reliever kasama ng asawa mo. Ay naku. Alam ko na, ikaw ang sumulat ng complaint letter. Sanglu, dapat mong pasalamatan ang pinsan mong ito. Para mas mabilis mong matanggap ang katotohanan na isa ka lang laruan. Kung hindi, sa malaking bagay na ito na natanggal ka. Bakit hindi ka niya tinulungan? Asawa ko siya.
Nangangarap ka pa rin, itinuturing mong si Feng ang asawa mo. Kung siya nga ang asawa mo, luluhod ako. At hihingi ng tawad sa iyo. Boss Fong BA? Ano ang sinasabi Montag, Boss Feng? Ipakilala ko sa inyo, ito ang aking asawa. Si Feng yan. Ang asawa mo, hindi ba't bingi at pipi na nagbebenta ng pain reliever? Paano pwedeng maging si Feng yan? Ano nang sinabi mo kanina? Sabi niya kung si Feng yan ang asawa ko. Luluhod siya at hihingi ng tawad sa akin. Biro lang namin yon ng mga kapatid ko. Bakit ka ganyan? Hindi marunong magpatawa? Hindi yon, hindi marunong magpatawa. Huwag mo nang ulitin yon. Ako, may galit ako. Hindi na, hindi na. Xiao, next time libre kita. Bye. Wow, ang bagay nila. Ay, naninigas na ang mga binti ko. Hindi kita naipit, no? Okay lang kung hindi. Bakit ka biglang pumunta ngayon? Ay, pasensya na, sobrang busy ko ngayon. Hindi ko na nabasa ang mga mensahe. Hindi mo kailangang sunduin ako, pwede naman akong mag-taxi. Bilang asawa, dapat ipagtanggol kita. Kaya ko to, pero salamat pa rin. Bilang pasasalamat, pupunta ako sa lolo mo mamaya. Magpapakita ako ng maganda, hindi kita bibigyan. Ano nang amoy to? Pagkain ba to ng tao? Isa ka lang namang empleyado ko. Hindi ako gusto ng pamilya mo, pati mga katulong inaapi ako. Dahil wala akong pera. Nakakainis na istorya, ginagawa akong tanga at masama, grabe naman. Ngayon, babawi ako sa imahe ko. Para maniwala ang lolo na maganda ang samahan natin. Pagpasok natin, magpakita tayo ng pagmamahalan ganito. Gusto mo bang magkahawak ng kamay o yakapin kita? Sa tingin ko, mas maganda kung magkahawak ng kamay. Pinapapili siya kung magkahawak ng kamay o yakapin. Gusto niyang yakapin sa bewang, ang rebelde niya. Lolo, dumating na kami. Ang galing magpabait, pero akala niya ba? Madaling lokohin ang lolo? Siya ang dating Feng Yan ng Beijing. Halika, apo. Tingnan Montag, 2. Ito ang lawan namin ng lolo mo noong nasa militar pa kami. Ang pinakagwapo, syempre ikaw. Magaling ang mata Montag, apo. Gwapo rin ang lolo Montag noon. DIBA? Upuan na. Abay, 21 ka na nayo. Ano NG plano Montag? Magpapatuloy ka sa pagsusulat ng kanta, no? Lolo, di yon pagsusulat ng kanta. Basura lang ang ginagawa niya. Ay naku, masakit ang tenga. Anong basura ang nagsalita kanina? Abay, gusto mo na namang masuntok. Ano?
Ang lakas ng dominance ng dugo. Kung ganun katakot sila kay Feng Yan. Bakit sa huli ng kwento, nag-away din sila? Hindi ba sila napigilan ni Feng Yan o kaya? O baka naman sa susunod na parte ng kwento. Wala na si Feng Yan o kaya? Sa susunod na parte ng kwento, wala na si Feng Yan. Siguro busy lang sa trabaho si Feng Yan. Kaya wala siyang oras para bantayan ang kapatid. Ang rap ay paglabas ng emosyon, pagsalungat sa makalumang paniniwala. Ikaw muna ang salungatin mo sarili mo, abay. Narinig ko yung bagong album mo, ang pangit talaga, basura. Ay, hindi. Anong basura? Ang galing, uunga, ang daming basura. Lolo, ikaf. Tulong, ito ba'y challenge para hindi matawa? Ako'y multong pinabayaan ng mundo, sumasayaw sa puntod ng hindi napapagod. Ako'y mangkukulam sa baryo, nagsusulat ng sismis ng walang patid. Ako'y lobong tumatahol sa hating gabi, sumisigaw sa buwan ng baliw. Kung magiging hit ang kantang ito, handa ako. Magpakita ng headstand habang naglalaba. Medyo astig nga. Pupunta muna ako sa CV. Kuya, si Ed, tinutuya ako. Buong gabi akong nagpabango ng image, pero bagsak pa rin. Gaano karaming pagsubok ang kanyang pinagdaanan? Para maging ganito kalma at tahimik ang ugali. Hoy, nanay. Lulu, kamusta ka na? Pinapahirapan ka ba ni Feng Yan? Hindi, mabait naman siya sa akin. Kakauwi lang namin mula sa bahay ng lolo. Mabuti naman. Yehe, medyo lumapit na ang relasyon namin ni Kuya Ice. Biglang pinadala ako sa ibang lugar, kailangan ko nang umalis. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Nangako akong sasamahan kita sa therapy. Paalam. Bigla akong na-excite sa araw na makakapag-usap kami ng normal. Nasusunog ang sasakyan, hindi kami makalabas. Tulong. Kahit alam ko ang gradual exposure therapy na ilagay ang pasyente sa isipang puno ng takot. Para bang binuksan ang sugat at tinanggal ang bulok na laman. Ayan. Okay ka na ba? GNG, Feng. Maganda ang epekto ng treatment ni Boss Feng ngayon. May mga senyales na siyang nagsasalita. Talaga? Pagkatapos ng treatment ni Boss Feng, mga 3 hanggang 4 na araw, magkakaroon siya ng insomnia. Kailangang bantayan ng pamilya. Sige, tatandaan ko. Nga pala, kapag nagkaroon ng mood swings ang pasyenteng may selective mutism, baka senyales na siyang magsasalita. Kailangan mong maging alerto. Iksad, salamat ECG. Mukhang napakalamig ni Feng Yan. Paano ko siya mapapagalit? Imbitahin mo siyang manood ng horror movie. O kaya maglaro ng horror-themed escape room, kaso natatakot ako. Roller coaster na lang, curious ako sa itsura niya. Ito ang calming soap para sa'yo, inumin mo. Para makatulog ka ng maayos.
Simula ngayon, sabay tayong matutulog ng maaga. Sana makatulog ka ng mahimbing good night. Pagkatapos ng treatment, kahit uminom ng calming soap. Lagi akong nananaginip ng masama, malamang ganito rin ngayong gabi. Nininiyakap niya ako. Maam, hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Hindi lang kahapon, ilang gabi na akong hindi makatulog. Ang reaksyon ni Feng Yan sa calming soap. Bakit hindi sumunod sa script? Niyakap niya ako habang natutulog. Hindi ako makatulog. Gagawa ako ng isa pang calming soap. Inumin nyo ng asawa mo. Huwag mo nang ihanda para kay Feng Yan. Delikado ang sobrang gamot, masama sa katawan. Pinapakipag-coordinate tayo ng station manager para sa shine session. Pwede ka bang sumagot ng tawag? CJ, pwede. Hoy, sisinan. CJ, Ang daldal natin, hindi naman to nangyayari dati. pag-usapan natin sa Lunes. Bakit wala kang calming soap para sa akin ngayon? Nakalimutan mo ba dahil sa tsikahan? Alam kong wala akong calming soap para sa kanya bago matulog. Bakit niyakap pa rin niya ako? Ay naku! Sino bang makakatiis nito? Boss Fong. Si President NDM Karu in France. Nagpadala ulit ng invitation para sa French dinner niya. Tatanggi na naman ako gaya ng dati. Mahilig siya sa French food. Hindi ako nakakamali, no? Pumayag si Boss Feng? May oras ka ba sa Tuesday night? Samahan mo ako sa French dinner. Sige, ako na. Formal ba ito? Kailangan bang magsuot ng evening gown o kung ano? Simple lang, kahit ano suot mo. French cuisine. Kumusta? Hindi naman mapapahiya si Boss Feng, di ba? Hindi ka umiling kaya desisyon ko na, sa tingin mo ang ganda-ganda ko. Oh, Boss Fong. Ang sarap mong makita. Pakiramdam ko, pero butas na ako sa titig niya. Parang giraffe sa zoo, ikaw naman parang polar bear. Yung nagyelo sa loob ng zoo. Wow, so beautiful. Siya ang asawa mo, di ba? Kamusta? Kamusta? Bakit kahit tulog, yakap pa rin? Sanay na sanay na. Pupunta muna ako sa CV. Ang ganda ng kasama ni Boss Feng. Sayang, Pinag-uusapan nila ako. nakinasal sa pipi. Hindi sayang, bagay ang pipi sa banga, talagang para sa isa't isa. Ang mga Chinese talaga, hindi mapili sa pagkain. Kahit pipi, kayang itaas sa pedestal. Hindi nila naintindihan ang sinasabi natin. Maganda ngunit tangang babae. Maglilingkod sa isang pipi. Ang bibig ng asawa ko nasa akin.
Wala kayong karapatang humusga. At ang mga bibig ninyo nasa sisi. Tapos na ang dinner, hindi pa kayo busog. Sa labas ng teas, naghahanap ng makakain. May oras kayong mangialam ng buhay ng iba. Mas mabuti pang bumalik kayo sa Paris at manghuli ng magnanakaw. Mas marami pa ang magnanakaw sa inyo kaysa sa lokal. Kami ay mga bisita ng lokasi. Ang lakas ng loob mong insultuhin kami. Ha? Narinig niya ba? Feng, pesensya na. Hindi, galit na galit ako. May naisip pa akong dalawang masasakit na salita. Babaliwin ko pa siya, sasampalin ko pa siya. Sanglu. Halika rito. Nagsalita siya. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa ganitong uri ng tao, ako na ang bahala. Hindi ngayon ang tamang panahon para pag-usapan ito. Kanina ka pa nagsasalita, bakit nagtatype ka na naman? Pinili kong hindi magsalita, hindi ibig sabihin hindi ako makapagsalita. Alam ko, ang selective mutism ay dahil sa psychological factors. Ayaw mong magsalita, pero kanina. Bakit ka biglang nagsalita? Nang makita ko siyang ipinagtatanggol ako, tinawag ko ang kanyang pangalan. Halos walang malay na reaksyon. Baka dahil narinig niya ang mga chismis sa kanyang likod. Nagkaroon siya ng emosyonal na pagbabago. Gayunpaman, ang iyong boses ay talagang magandang makinig. Dapat kang maging pangulo. Hindi ako dayain ng nobela ni Bazong. Gusto kong magbigay ng paggamot. Magaling ako sa pagpuri. Kanina nagulat ako, akala ko sino pang voice actor. Naririnig ko sa tenga ko, sabi ko sa'yo. Ikaw ang may pinakamagandang boses sa lahat ng lalaking nakilala ko. Ganyan ang ngiti mo, ang pogi. Ang pogi ang gusto ko. Kanina kaya nalasing, busog sa almusal. Kahapon hindi malinaw ang isip. Makipag-usap ng madalas kay Feng yan. Para mas mabilis siyang makapagsalita ulit, nanonood ka ng dyaryo. May mga international news baka makailan? Ang ganda ng panahon nitong mga araw, di ba? Wala, okay naman. Ah. Hello, host si Da. Yung isti mo tiningnan na ni Boss Wang. Pinuri niya, maganda raw. Naghirap ka. Alainan. Sige, kita na lang next week. Hinahanap ka ng lolo mo. Nagsalita siya. Kanina talaga nagsalita siya. Pero, yung pangalawang pagkakataon na nagsalita siya, hindi tulad ng inaasahan ko. Ano ba talaga ang susi para magsalita siya? Baka delayed lang ang effect ng therapy ko. Magandang umaga, ang ganda ng tulog ko kagabi. Ang lakas ng pakiramdam ko, parang kaya kong pumatay ng baka. Ikaw, hindi ka ba nakatulog ng maayos? May problema ka ba? Baka dahil sa dami ng tanong ko? Sige, pipigilan ko na lang ngayon. Ang hirap talaga basahin ang isip ni Feng Yan. Siya, hindi niya naaalala ang nangyari kagabi. May trending topic ngayon sa internet. Physiological attraction. Nakita Montag na ba? Nakita kauna. Ito ay tungkol sa isang taong may gusto sa isa pa. Ang katawan ay nauuna sa isip, nagpapakita ng iba't ibang senyales. Tulad ng palaging ngiti sa iyo, at mas malalim pa. Hindi mapigilan ang paglapit, at gusto yakapin at halikan ang isa't isa.
Kaya pala, physiological attraction ang nararamdaman niya sa akin. Paano ko palalimin ang physiological attraction ng asawa ko sa akin? Maliit na madam, nandito ka. Gusto ng aming base station na gumamit ng hotel para sa outdoor shooting. Pakiayos mo nga ito para sa akin. Ang 5-star hotel na ito ay may talaga na ni Chairman Feng. Sa pangalan mo, madam. Pwede mo na itong gamitin ng direkta. Hindi na kailangang rentahan. Ah, Ito. Talagang ito ang pinakamahal na resort hotel sa Beijing. Sabi nila, hindi ka makakapasok dito kung walang reservation. Xiao Xiao, salamat sa iyo. Pinapunta mo kami dito para manatili ang gastos mo. Kayo ang pamilya ko at ang mga ginagawa ko ay nararapat lang. Talagang mabuting bata si Xiao Xiao. Mas magaling pa kaysa sa anak ng pamilya Sang, na napakaganda na napangasawa. Hindi man lang tumulong sa mga kamag-anak. Si Sanglu dati, madalas akong inaaya para lumabas. Pero ngayon ay kinasal na, wala na ring tawag. Baka hindi na tayo pinapansin. Ah, tatawagan ko na lang ang mga magulang niya mamaya. Ay, ang ganda ng lobby. Tara, mag, selfie tayo. Ipapadala natin sa grupo. Si. Hindi ba yan ang bata ng pamilya Sang? Ay, oon ga. Lulu, narinig ko na asawa mo ang malaking boss ng Feng Group. Mag-isa ka lang ba dito? Wala ba si Boss Feng? Ang ganda ng napangasawa, hindi man lang tinulungan ang mga kapatid at kamag-anak. Nagpa-reserve pa ako ng seafood dinner para sa lahat mamayang gabi. Ay, si Xiao Xiao pa rin ang pinakamatagumpay. Lulu, hindi kita zinizisi and Tito Montag. Tingnan mo, dumating ang mga kamag-anak. Hindi man lang inalagaan. Ay, Tito, huwag mo namang pahirapan si Lulu. Alam mo naman, mahirap ang buhay niya sa pamilya Feng. Ay, ang suot-suot niya. Hindi pa abot sa presyo ng isang pairs ng sapatos ni Lulu. Baka hindi ka binibigyan ng pera ng pamilya Feng. O baka naman katulong ka lang doon? anong kwarto ang na-reserve ninyo? Double room. Tama kayo, tita at tito, sabay kayong pumunta para maglibang. Dapat kong ayusin para sa inyo bilang pasasalamat. May available pa bang VIP Riverview Suite? Meron PA, Lima. Ay, sakto, Yon A. Sige, papalitan ko na lang ang double room nila. Ng VIP Suite. HMPH, may pira KBA Paradian? 3 gabi, di ba? Nga, 3 gabi. Ay, sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakapagtulog sa ganito kagandang hotel. Yung deluxe room, pinaghirapan ko pa makakuha ng koneksyon para mabook. Ay, mahigit 8,000 ang dagdag sa isang kwarto. Si Sanglu ang magbabayad nito, sayang kung hindi gamitin. Ay, upgrade na. Sige, i-upgrade na. Bigyan mo sila ng isa 0% discount. Kausin, binigyan kita ng isa 0% discount. Maya-maya, ibabawas na sa card mo. Ano? Sa card ko ibabawas. Hindi ba ikaw ang magbabayad? Ikaw mismo ang nagsabi kanina, ikaw ang magbubook para sa lahat. Ako lang nag-upgrade ng room, syempre sa card mo ibabawas. Ay, isa 0% discount to, hindi basta-basta makukuha yan. Huwag mo na akong pasalamatan, may gagawin pa ako, aalis na ako. Enjoy kayo dito. Ay. Magano lahat tu? 30,000 isang kwarto. Lahat-lahat ay 130,000. Ano? Ito ay si Sanglu, hindi ako. Ay, ayaw ko na ng IIOsin view room. Ibalik mo na lang sa dating deluxe room. Paumanhin po, ma'am. Na-cancel na po ang deluxe room. Kailangan po i-book ulit 1 linggo bago ang date. Edi hindi na lang ako titira. Ay, refund Montag na lang. Dapat po nabasa ninyo ang terms and conditions ng hotel. Hindi po pwedeng i-refund ang booking. Paumanhin. 130,000. Isang taon kong sahod yan. Ay, ano kaya, hati-hati na lang tayo sa dagdag. Ano? Kung hindi ninyo kami inimbitahan dito, hindi naman kami dito titira. Tama, kung hindi kaya, huwag ipilit. Hindi ako magbabayad niyan. Ay, ma. Okay naman dito. Anong ingay yan? Si Fengi pala to. Yung eksena na to. Parang si Fengi ang lumabas para makipagkarera sa mga kaibigan. Tapos nakita niya si Feng Bai at Yaoxi na magkasama. Tapos nag-away ang magkapatid. Nasira ang pandinig ni Feng Bai dahil dito. Kaya iniwan niya ang music career na mahal niya. Mula noon, magkaaway na ang magkapatid. Ang bilis ng eksena ng paghihiwalay ng magkapatid. Nasaan na ngayon sina Feng Bai at Yaoxi? Hindi, kailangan kong pigilan to.
Pero di ko masyadong maipaliwanag ng malinaw. Alam ko na. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng tulong. Busy ka ba ngayon? Pwede ka bang pumunta sa Kilan? Mag-overnight ako dito, nakalimutan ko pala damit ko. CJ, Ano ang room number ni na Fengbay at Kiaoxi? 1,705. nandito na ako sa bahay. Anong damit kukunin? Pakuha mo yung light green na cardigan. Nasa third drawer ng left cabinet. Pati yung Scottish na bandana. Saka yung white pants, kasama nun. Sabay-sabay mo na dalhin. Papunta na. Sana maabutan pa. Ate, Bakit nandito sila? Huwag dapat makita ni Fengi sila. Ikaw yung nakita ko sa mall. Bakit di kayo nagstay sa room? Bakit kayo gala ng gala? Bumalik na kayo. ate, tumawag ka kanina. Sinabihan mo akong huwag lumabas. Ano ibig sabihin nun? Sinisinang na. Nangyayari na talaga yung plot. Hoy, may personal na away sila. Tumabi ka muna. Ulitin mo iyan, basag ulo mo sakin. Ang astig nung ate. Isang spoilet rich kit na puro adrenaline langhabol. Kuya, kuya. Kuya, DIKO Sinasadia. Kayong dalawa, Alice? Bilis. Ate, alis na rin ako. Bye. Walang nanuntok, walang nasaktan. Naiba talaga yung original na story. Nasugatan ka ba? Kanina nakapagsalita ka, bakit ngayon di ka na naman makapagsalita? Di ko magets yung speaking mechanism mo. Hanggang ngayon, di ko pa rin maintindihan. Pinapunta mo ako para lang pigilan silang mag-away. Alaynan, Next time, maghintay ka muna sa tabi bago ako dumating. Okay lang mag-away sila, ayoko lang masaktan ka. nag-aalala yung Ice Prince ah. Zhang Lu. Hindi ba ito ang presidente ng Feng Corporation? Ang asawa ni Zhang Lu. Boss Feng, ako ang tiyahin ni Zhang Lu. Boss Fong. Ako ang tiyuhin ni Sanglu. Unang pagkikita. Hoy, ano ang ginagawa mo, Montag? Kaninong kamay ba ang hindi pwedeng hawakan? Naipak na ba lahat ng gamit ninyo? Boss Feng, napakaswerte ni Lulu na mapangasawa ka. Talagang napakalaking biyaya ito. Lulu, si Kuya Tian si Montag. Nag-aral ng hotel management. Hindi ba sa Feng family ang hotel na ito? Pwede mo bang ipa-arrange kay Boss Feng na bigyan siya ng trabaho? Kahit manager lang, pwede na. Et si Yatsu Mong Kapatit. Narinig ko na may investment ang Feng Corporation sa isang paaralan. Kung hindi lang ako kontrolado ng plot, bakit ko gagawin ang lahat ng ito? Mga parasitong kamag-anak para lang magalit si Feng yan. Grabe talaga. Boss Feng, Mrs. Manager Chen, itong mga ito ay malalayong kamag-anak ko. Tandaan mo ang mga mukha nila. Sige, Mrs. Natatandaan ko na. Kung gagamitin nila ang pangalan ni Boss Feng. O kaya ang pangalan ko. Para humingi ng trabaho sa hotel na ito, huwag mo nang i-interview. Diretso mo ng tanggihan. Walang problema. Lulu, huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo dahil lang nakapangasawa ka ng mayaman. Kami ang iyong nakatatanda. Sa Feng family pa rin ang hotel na ito. Ano, kabia? Si Boss Feng lang ang may karapatang magdesisyon. At saka, ikinasal ka ni Boss Feng. Dapat lang naalagaan niya kaming mga kamag-anak. Ngayon, kamag-anak na rin kami ng Feng Corporation. Oy, Gawin ang sinabi ng Mrs. Siya ang boss ninyo. Nagsalita si Boss Feng.
Manager Chen, pwede bang i-deliver ang dinner sa kwarto? Pwede, ayusin ko mamaya, walang problema. At ang kanyang mga gamit. Oy. Hoy, hindi ba't sinabi ninyo na pipi siya? Siguro dumating na ang in-order ko. Ano ito, Manager Chen? Magpadala ka ng pagkain sa kwarto ko. Sige, ayusin ko mamaya, sigurado, walang problema. Ah, gutom lang talaga ako at gusto kong kumain. Ito. Ang inayos mo. Hindi. Ito. Yung variety show na ginawa ng grupo namin. Sinabi namin na hiramin lang ang kilang bilang location. Tapos humiram kami ng ilang props sa kanila. Sabi ko subukan natin. Wala. Ah. Yun pala yung tipo ng show na pinondohan ko noon. Hindi ko masyadong pinansin noon. Bossang, kanina nakalimutan kong sabihin. Pinapasabi ni Manager Chen. Magkaroon ka ng magandang gabi. Wala na. Kahit sa Huang River ako lumusong, hindi ako makakalinis. Ha? Hindi pwede, napakasama ko. Buti na lang, muntik na akong hindi makapagpigil. Narinig mo na ba yung malaking balita ngayon? Yung malaking boss ng grupo natin, si Boss Feng. Naksalita, fake news yan. Hindi ba't hindi makapagsalita si Boss Feng? Maraming nakarinig mismo, kahapon lang. Nangyari sa Kilan Resort Hotel, kumakalat na online. Nagsalita si Boss Feng dahil sa kanyang misteryosang asawa. Wow, Mary Sue Plattes tutong buhay. Bedui ako pero gusto ko, tu. Nagsalita talaga si Boss Feng. Kung nasa headquarters pa rin ako ng grupo, iba kaya ang nangyari. Nga pala, pupunta si Boss Feng dito SA meeting next week. Bakan ka. Yun na muna, yung iba pag-usapan natin mamaya. Siege. Ingat. Salamat. Yunyong Azawa ni Zhanglu. Bakit ganun ang tingin niya sa akin? Yung mga mata niya. Baka nakseselos? Lu, may iba pa akong gagawin. Una na ako. CJ. Bakit ka nandito? May trabaho ako malapit dito. Swerte ko naman. Hatid mo na ako. Boss Feng, sabi ng reception sa baba. May babaeng nagpakilalang MRS Feng. May iniwan para sa iyo.
Tara, kain tayo sa Blanca's Restaurant. Kahit na sobrang common na yung pabango na Darjeeling tea, ang bango pa rin ito. Boss Fang. Boss Feng, itong bagay na to. Hindi dapat ako yung magsasabi sa'yo. Pero hindi ko talaga matiis. Nanaloloko ka ni Zhanglu. Kung hindi lang dahil sa lolo ni Feng yan. At sa kasunduan ng lolo ko. Ayoko talagang makipagrelasyon sa isang pipi. Nakakabagot. Naiinip na ako. Alam Montag naman. Dati, sobrang close ka o ni Zhanglu. Halos walang itinatago sa isa't isa. Kahit na ang ganda-ganda mo, mayaman, lahat, hindi pa rin siya kontento. Marami na siyang sinabi sa akin tungkol sa'yo. Doble cara talaga siya. Boss Fang, hindi ka bagay kay Zhanglu. Mayroon na siyang kagaya mo. Pero may ka-close pa rin siyang katrabaho na si Tsisinan. Kinukunan niya ng recording yung usapan namin. Ginamit niya pangalan ko para magkita kami, tapos pinagsismisan ka niya. Ikaw ang dapat pag-ingatan. Boss Fang, ayoko lang na naloloko ka ni Zhanglu. Zhanglu, kahit hindi ako paniwalaan ni Feng yan, hindi rin siya maniniwala sa'yo. Nag-aral ako kay Aling Chen ng konting pastry. Tikman mo. Kung hindi lang dahil sa lolo ni Feng yan. At sa kasunduan ng lolo ko. Ayoko talagang makipagrelasyon sa isang pipi. Nakakabagot. Naiinip na ako. Kasama ang boring at seryosong tulad ko. Fair ba yun para sa kanya? Mas mabuti pa na magdistansya. Kung sakaling may taong talagang magugustuhan niya. Sige, magtrabaho ka muna. Pero wag ka masyadong magpuyat. Nagpalit ka ng kotse. Ipinadala mo ang isang bilog ng mga kaibigan na nagsasabing gusto mo iton. Kailan ako magpapadala ng mga kaibigan? Noong nakaraang taon. Feng yan, ang bait mo naman. Gusto mo? Siyempre gusto ko. Ferrari to eh. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng Ferrari. Kung may gusto man ako, ako mo sa mga kaibigan. At tutulungan mo akong matupad ang aking pangarap. Bilang asawa, bibilhan ko ang aking misis ng gusto niya. Alam kong hindi iyon ang araw ko, pero sa isang sandali. Ang araw ay sumikat din sa akin. Aray. Muntik nang masunog ang kusina. Makakain pa ba ito? Akala ko magpapasalamat ako kay Feng yan. Pero parang gusto ko siyang patayin. Dati, kahit decent o lang ang isagot ko, sinasagot niya. Oy, Zhanglu. Sabay tayong kumain. Lesat, CJ. Ha? Ayaf Montag nito? Pwede yung seaweed, pero ito ayaw ko. Kung ayaw mo, bigay mo sa akin, gusto ko yan. Boss Feng, ipapadala pa ba ang pagkain? Hello, pwede mo ba akong tulungan na yabot ito? Kay Zhanglu? Sabihin mo galing kay Boss Feng, salamat. Zhanglu, ito ay galing kay Boss Feng.
Kung hindi lang dahil sa lolo ni Feng yan. At sa kasunduan ng lolo ko. Ayoko sanang makipagrelasyon sa isang pipi, nakakabagot. Naiinip na ako. Siguro gusto niyang umalis. Nagtatago ka ba sa akin? Nagsisinungaling ka, kitang-kita kong nagtatago ka sa akin. Ilang araw ka nang hindi pumapasok sa kwarto para matulog. Kahit text hindi mo sinasagot, ang hirap nating magkaroon ng pag-unlad. Kahit konti lang. Ayokong bumalik sa dati. Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit? Ayaw mo ba sa akin? Kung may gusto kang iba, pwede kitang bitawan. Ikaw ang gusto ko. Ikaw mismo ang nagpapalabas sa sarili mo. Alam ko na. Akala mo may gusto akong iba. Kaya ka nagtatago sa akin nitong mga nakaraang araw. Ang taong mahirap unawain, kailangan talaga ng isang mapilit na kasintahan. Ikaw lang ang gusto ko, ikaw ang nagselos sa sarili mo. Sa wakas, tapos na. Video mula kay Manager Chen, 2 oras 10 minuto 30 sekundo ng hapon. Ayoko ng seaweed. Siksisinan ayaw ng kambing. Sa iisang mangkok kami kumukuha, hindi sa mangkok ng isa't isa. Tingnan mo, nandito ang mangkok. At meron pa. Hati-hati kami sa gastos. Ang cute naman ni Feng Yan pag nagsiselos. Lulu, tumawag ng ilang bises si Tito kanina. Sabi tawagan mo raw siya pagkatapos, parang nagmamadali. Lulu Nasaktan si mama, hindi makagalaw ngayon. Feng Yan. Tumawag si Papa, nasaktan daw si Mama at hindi makagalaw. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong umuwi sandali. Feng Yan. Huwag kang mag-alala, nakahanda na ang medical team. Huwag kang matakot, nandito ako. Bakit ang careless mo naman? Hey Naku, Ma. Aray. Aray, sinabi ko na tawagan si Lulu. Para sa ibang araw na lang sila kumain kasama ni Ayan. Bakit ang haba ng sinasabi mo, walang direct to the point? Ma. Okay lang yan, nasaktan lang si mama nung namimili. Nasprain lang ang si papa lang ang OA. May dahilan naman, sinabi ko muna ang dahilan bago ang nangyari. Akala ko si Lulu, narinig lang ang kalahati, tapos umuwi ka agad. Next time pwede bang unahin mo ang resulta? Natakot ako ng sobra. Kasal anan Montag, tu. Ayan, upo kana. Heto na ang sweet and sour ribs. Tikman Montag ang luto ko. Spoiled kasi yan ni Papa at ako. Ang tigas ng ulo ni Lulu. Siguradong sakit sa ulo sa'yo yan, no? Hindi naman. Bless you. Hahaha, okay. Buti na lang marunong kang sumagot. Haha. Nung high school SI Lulu, may mga lalaki na nagsisigaw ng pangalan niya sa baba. Pinagtabuyan ko sila ng walis, hindi nila deserve si Lulu, di ba Ayan? Hindi nila deserve si Lulu, di ba Ayan? Hindi naman. Tora, inom tayo. Hindi siya umiinom. Lene, Ang galing naman. Nag-practice ba to ng maaga? ubo-ubo.
Aha, Keinen Montag, Ito. bless you. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang makipagtalo sa asawa mo. Ako, lagi akong nagmamakaawa agad. Matatalo ka sa babaeng mahal mo. Hindi nakakahiya. Halika. Tay, huwag ka nang uminom, masama sa katawan. Okay lang to, malayo pa to, hahaha. Kitang-kita sa Ayan, hindi talaga siya marunong uminom. Pinainom mo pa siya ng ganito karami. Lulu, samahan mo si Ayan magpahinga. Lulutuan ko siya ng pangalis ng lasing. Oh. Feng yan. Bumalik ka sa kwarto. Lanan, Bakit ang pula ng mukha mo sa umaga pa lang? Mainit ang panahon. Busog na ako. Ay, ganyan lang kinain Montag? busog na rin ako, ihahatid kita sa trabaho. Ay, Ay, Boss Feng, parang pumapayat ka nitong mga nakaraang araw. Hindi pa rin ba nagluluto sa bahay si Lulu? Hindi dapat ganito. magaling naman ako magluto. Mas malaga pa ako kaysa kay Lulu. Ay, Sinabi mo sa harap ko ang masasamang salita tungkol sa asawa ko. Hindi maayos ang itsura sa trabaho. Nakasisira sa imahe ng kumpanya, nagkakalituhan sa hangganan ng kumpanya. Nagkalat ng masamang chismis tungkol sa pamilya ng boss. Nagsisikap na sirain ang relasyon ng mag-asawa, walang moralidad. Boss Feng, bakit mo naman ako sasabihan ng ganyan? Mag-file ka ng resignation. Boss Feng, wala akong balak mag-resign. Ikaw. Nakakahiya, mababa ang pagkatao. Ang kumpanya ang magtatanggal sa'yo. Ikaf. Bakit mo naman magagawa ito? Kung ang iyong presensya ay makakaapekto sa aming relasyon. Hindi ka dapat nagpapakita sa lugar na makikita ng asawa ko. Pinatanggal mo ako dahil kay Sanglu? Yee. Para sa asawa ko, ipagbabawal kita sa industriya. aray, Lane, bumalik ka na. ang tagal mong naghintay, gutom ka na siguro. May dala akong pagkain para sa'yo. Ah, Yung reward ko, alainan. tapos na. Ah. Fengi, Oy. Hoy. Nasaktan ako. nasaktan ka. Nandito rin si Fengbay. Nandito rin si Fengbay. Aba. Anong nangyari? Mukhang nag-away silang dalawa sa bar dahil sa isang babae. Hay. Sa original na kwento, ginugulo ni Fengi si Kiaoxi na nagtatrabaho sa bar. Si Fengi ang kapatagol ay nakipag-away sa kanya. Tumawag sa akin ang manager ng bar, pero hindi ko pinansin. At sinadya kong magkaroon ng agwat. Si Feng yan at ang dalawang kapatid niya. Ang kontrabida talaga, nakakainis. Halika, aayusin natin sila. Lani. Yuh, Tigil na kayo, tigilan nyo na yan. Tigil na, tigilan nyo na yan. Ate. Kuya. Kalmahin niyo naman ang sarili niyo. ang tapang nyo Sa madaming tao pa talaga nag-away, hindi kayo nahihiya.
Masakit ba? Paano ako magiging respetadong ate kung ganyan kayo? Kayong dalawa, si Kyaoxi ay tao. Hindi siya laruan na pwede niyong pag-agawan. Ang bida sa nobela ay hindi dapat magyabang. At hindi dapat baliwalain ang kagustuhan ng bida. Alam mo ba ang kahulugan ng pantay-pantay na karapatan? Kahit papel na karakter lang siya, tao pa rin siya at may karapatan din siya. Ano ba yung inaangal mo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos kay kuya. Kung hindi maintindihan ni kuya, nandito pa naman si ate. Kung tahimik ka lang, akala mo matalino ka? Kayong dalawa. Ang hirap ng pinagdaanan ni kuya para alagaan kayo. Pinaghirapan niya kayong palakihin. Siya na ang naging tatay at nanay ninyo, tapos ganito kayo. Lumalaki lang ang katawan ninyo, hindi ang utak ninyo. Nagdudula-dulaan pa kayo ng walang kwentang teleserye. Ate, huwag mo na kaming pagalitan. Medyo masakit na. Alam na namin ang mali namin. Nag-init lang ang ulo ko kaya ko siya sinaktan. Ikaf. Pasensya na, Ed. Halika na. Ang galing. Ikaw na ang pinakamagaling sa buong mundo, okay? Ang galing talaga ni Ed. Ito ba ang sinasabi mong joyride? Ikaw ang unang lalaki na sumakay sa orange ko. Kumusta? Isang karangalan. Alaynan. Lalaki ka, bakit babae ang nagmamaniho? Ono ba alam mo? Ito ang trip ng mga kabataan ngayon. Ay, lalaki ka, babae ang nagmamaneho. Wow, ang mga kabataan ngayon, ang landi na nila. Okay ka lang ba? Namatay sila sa isang aksidente sa malakas na ulan. Malakas na ulan. Si Papa ang nagmamaneho, nag-away sila. Nawalan ng kontrol si Mama at hinila ang manibela. Bumangga ang kotse sa gilid ng kalsada. Bago sumabog at magliyab. Itinapon ako ni Mama sa tabing lawa kaya ako nakaligtas. Noong mga panahong iyon, gusto kong humingi ng tulong pero nalulunod ako. Hindi ako makapagsalita. Nang magising ako, nasa ospital na ako. Matagal bago ko nalaman na may sakit pala si Mama. Hindi niya makontrol ang sarili niya. Hindi ko napansin. Hindi ko talaga napansin. Kung nalaman ko lang sana. Nang mas maaga. Baka hindi sila namatay. Hindi mo kasalanan ito. Noong bata ka pa, isa kang 6 o 7 taong gulang na bata. Hindi mo nga maalagaan ang sarili mo. Paano mo maiintindihan ang nararamdaman ng mga matatanda? Mula noon, ayaw ko nang magsalita. Feng yan. Hindi ito kasalanan mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, lilipas din ang lahat. Bago ako namatay, ang huling iniisip ko ay ang paglaki mo ng maayos. At tulad ng inaasahan niya, naging proud siya sa iyo. Kahit noong hindi ka makapagsalita, nagampanan mo ang tungkulin sa pamilya at naalagaan mo ang 2 kapatid mo. Pinakain mo sila at pinalaki, ang galing-galing mo talaga. Tiyak na nagugilty ang mga magulang mo sa langit. Dahil sa isang aksidente ay iniwan ka nila. Nagtiis ka ng mag-isa sa maraming bagay. Mahirap talaga ang pinagdaanan mo.
Sa susunod na mga bagyo, kasama mo ako. Ano man ang gawin ko, isasama kita. Manonood ako ng TV, isasama kita. Maglalaro ako ng Switch, isasama kita, maraming gagawin. Para sa bawat minuto, hindi mo na maiisip ang mga nakaraan. Alam mo ba ang kasabihang, isang ulan ng tagsibol, isang init ng araw? Kapag tapos na ang mga ulan na ito, puro magandang panahon na lang ang susunod. Feng Yan, ganyan ka rin. Kahit ano ang unang dumating, bukas o aksidente. Nandito lang tayo sa kasalukuyan. Kasama mo ako palagi, okay? Okay. Feng Yan. Feng Yan. Feng Yan. Feng Yan, bakit ko napanaginipan ang pagbagsak ng eroplano? At ang totoo pa, parang totoong nangyari. Feng Yan ay nakakapagsalita, ang mga kapatid at ang bida. Ay nagbago ang landas, ang dalawang pasaway. Ay natutong mag-effort sa pag-ibig. Lahat ay umuusad na sa mabuting direksyon. Isang bangungot lang siguro ito. Ate, Fengi, tanong ko lang. May private plane ba kayo? siempre ate, etalava pe anga. May lisensya pa ang kuya ko. Sa panaginip, ang helicopter ng pamilya ang nasira. Oo nga pala ate, business trip bigla ang Kuya Montag. Ayaw kanyang gambalain sa tulog mo, kaya pinapasabi niya sa iyo. Pagkatapos ng trip niya, ate, Parang premonisyon ang bangungot na iyon. Si Feng Yan ay nagmamaneho ng helicopter. Hindi ko maintindihan noon. Kahit natakot na takot ang dalawang kapatid kay Feng Yan. Bakit sa nobela, naghiwalay sila sa huli? Nakuha ko ang napakaraming pera ni Feng Yan. At binigay sa mga kamag-anak na walang kwenta. Dahil namatay si Feng Yan sa aksidente ng eroplano. Eh yung helicopter, hindi mo ba sinabing hindi pa umaalis? Naku, ate, isang bangungot lang, nagpanik ka na. Grabe naman ang pagmamahal mo. Paang nag-alala ka ng walang dahilan. magaling naman si kuya. Hello, ang tinatawagan ninyo ay naka-off. Hello, ang tinatawagan ninyo ay Hindi matawagan, hindi rin nagre-reply sa text. Naku, Hindi pwedeng may mangyari sa kanya. ate, pwede bang huwag mong pagbuntunan ng sama ng loob si kuya? Huwag kang umiyak ate, hindi ko sinasadya. Kung malaman ni kuya, babatukan na naman ako. Second young master, Mrs. Feng, ang helicopter ni Boss Feng. Naiba ang oras ng pag-alis. Sabi mo hindi pa siya sumasakay sa eroplano. Hindi, gusto niyang umuwi ng mas maaga. Kaya lumipat siya sa ibang helicopter, sa ibang lugar ng pag-alis. Siguro umaalis na siya ngayon. Ate, Kakain ba tayo ngayon? Lagda. Ipakilala ko sa inyo, ito ang asawa ko. Si Feng Yan. Bakit kahit anong gawin ko? Si Feng Yan, nahirapan siya. Para maging masaya ulit, bakit hindi pa rin nagbago ang wakas? Isang buhay yon, bakit ganun na lang ang hindi patas? ate, normal lang naman na lumabas si kuya. Huwag mong takutin ang sarili mo, wala namang problema. Pagbaba niya ng eroplano, tatawag agad siya. Say, sigurado ako, pwede ba? Naku, Mahal. kuya, Hindi ako nananaginip, di ba? Buhay ka, andito ka. Pasensya na, nag-alala ka. Pero, hindi ba sumakay ka na sa eroplano?
Sa huling segundo bago umalis, parang may naramdaman ako. Kaya binuksan ko ang phone ko. At nakita ang mensahe mo. Hindi mo ba napapansin na parang kakaiba ang mga mensahe mo? Ramdam ko lang na sobrang nagmamalasakit ka sa akin. Nakita ko lahat ng mensahe mo, mahal. Masaya ako. Ang dami mong sinend, mga paglalahad ng nararamdaman mo. Ngayon, gusto kong marinig mula sa bibig mo. Patingin nga ng phone mo. Huli na-memorize ko na lahat. Feng yan. Tweede bang malaman nu na my existence ako? Nakita Montag na young first anniversary na sobrang grand ang celebration? Young Kuya Nathan, after 6 months mag celebrate din. Alam mo ba yung tinatawag na double 100 days? Es atingin ko, dapat every month mag celebrate siya. Paano mo nalaman na hindi niya yun naisip? Siguro pinipigilan siya ni ate, di ba? Nakakatakot yung boss na love struck. Ang ganda mo ngayon, Ed. Gusto kong magdikit, ay. Masisira ang makeup ng asawa ko. HMP, Kuripot. Wow!